Ang Nagcarlan Underground Cemetery. Ang sementeryo ito ay ginawa ng mga Franciscan misyonero sa ilalim ng pamahalaan ni Father Vicente Bello noong taong 1845. No? So that kung ating bibilangin, itong sementeryo ito ay 171 years old. Ang sementeryo ito ay ginamit na sementeryo ng mga Taga-Carlan simula noon hanggang 1981. Kasi noong 1981, ito po ay ipinahayag na isang pambansang palatandaang kasaysayan dahil noong 1896, ginamit ng mga revolusyonaryo taga Laguna ang sementeryong ito as their secret meeting place. Kaya noong taong 1981, the National Historical Institute noong araw ay idineklara itong National Historical Landmark o pambansang palatandaang kasaysayan. Okay. At nung idineklara ito as historical landmark, kasabay noon ang pagtigil ng paggamit ng mga taga rito dito sa cemetery nito as cemetery. Okay? Siguro nung tapos ay i-declare ito as historical landmark, noong last quarter ng 1981, hindi natin ito ginamit as cemetery. Okay. From 1981 hanggang sa ngayon, ito ay nasa ilalim ng pamahala ng National Historical Commission of the Philippines sa dating National Historical Institute. At itong sementeryong ito ay parang naging isang landmark ng mga taga-Nagcarlan. Dahil kung nalaman ng ibang tao na siya ay taga-Nagcarlan, ang sunod na itatanong, alam mo ba yung Nagcarlan Underground Cemetery? Nakapunta ka na ba doon? Dahil doon, nakilala ito, Nagcarlan, at ang mga tao ay nakilala bilang taga-Nagcarlan at nagiging identity na ito. Yun ang parang naging epekto sa mga taga-Nagcarlan ng lugar na ito. Sa ngayon, itong lugar na ito ay ginagamit ng maraming estudyante for their research work o ginagamit nila bilang lugar kung sila ay gagawa ng documentary films. Kaya ito naman ay ini-encourage ng aming opisina na maging resource center for the students. At sa ngayon, ang plano, dahil ito ay considered as site museum, siguro magkakaroon kami ng parang isang supporting museum, isang kwarto na source of information about the building of this cemetery. Siguro sa mga darating na buwan, mangyayari. Ang restoration nito, siyempre nagka-restoration dito, nung siyempre ito ay dineclare. Yung mga 1980 nagsimula ang restoration hanggang 1986, first major restoration. Then, every now and then, nagkakaroon kami ng restoration. Pag nakikita namin medyo bumabagsak na yung balitada, nung 2008, nagkaroon din. Then, nung 2013, nagkaroon din. Pero ang pinakahuli na restoration is yung itong huling restoration. Nagsimula yung September 2015 up to February 2016. Kaya pala po may mga bago ng mga Talaga kasi, sa totoo lang, nagsisimula nang bumagsak yung old palitada. Dahil siguro sa kanyang edad, matagal na rin, ano? Dahil pati, exposed siya to elements. Sa rain, tsaka sa init, okay? Hirap na sun, tapos biglang umulan. Usually ganun. Kapag matagal na tag-init at biglang umulan, may makikitang patak ng old palitada. Ano? Nung bago tayo magkaroon ng restoration. So that siguro nga,
while it is still intact, ay simulan natin i-strengthen yung structure. Kaya sa ngayon, sabi natin medyo okay dahil sa kailan lang yung restoration. Kung makikita mo, kung bihira na kaming makakita ng patak ng old palitada dahil na-strengthen na yung part of the structure, old structure. We are open from Tuesday, Sunday, from 8 in the morning up to 5 in the afternoon. And sarado po kami kapag Lunes. Kaya yon, iwasan yung pumunta ng Lunes dahil wala kayong makikitang staff na natin.